Palang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po namin mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay paano mapapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao. Yan po ang ating pong pag-aaralan. Paano po mapapatawad yung ng Diyos yung ating pong nagawang kasalanan sa mga tuwid? Kasi maraming tao na nanghihina, nanlulupaypay, na para bang wala nakapag-asang maligtas. Para bang wala nakapag-asa na mapatawad yung kanyang napakatinding ginawang kasalanan. Kaya alamin po natin sa Biblia kung paano po tayo mapatawad ng Panginoong Diyos sa lahat ng ating pong nagawang mabibigat na kasalanan sa Kanya. Pakinggan niyo po ang sagot. Pasimulan po natin dito po sa aklat po ng Gawa sa 13:38. Ganito po atin pong mababasa. Sa Gawa 13:38. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sino po yung tinutukoy na tao dito? Ang ating Panginoong Hesukristo, mga mahal po namin mga kapatid. Ang sabi niya po, kaya maging hayag sa nawa sa inyo mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sino po yung nagbabalita ng kapatawaran ng kasalanan? Ang ating pong Panginoong Jesus. Bakit tao? Nagkatawang tao. Huwag po kayo mamamilitudan. Kaya po, ang mission po o yung goal ng Panginoong Jesus, kaya po siya ay naparito sa sanlibutan, napakaliwanag po sa ating pong binasa, upang ibalita sa atin yung kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya mga mahal po na mga kapatid, isinugod ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas tayo sa kasalanan. Hindi po naparito si Kristo para gawin ng kanyang sariling kalooban, kundi yung kanyang ginagawa, yung kalooban ng kanyang Ama. Pakinggan niyo po mga kapatid. Kasi wala po kasing tao dito sa lupa na matuwid. At yan ay pinatutunayan po dito po sa aklat po ng Ecclesiastes sa 7:20. Dito po sa mga ngaral kung Tagalog po. Dito po sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Kung sa Tagalog, mga ngaral. Sabi dito ng Panginoong Jesus, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Dito po pinapakita ng Panginoong Jesus na yung lahat ng tao dito sa ibabaw ng daigdig ay walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala sa mga tuwid. Lahat po ng tao, ayon sa Biblia, lahat ng tao ay nagkasala at lahat po ng tao ay hindi po matuwid. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti sa mga tuwid. Lahat po ng tao ay hindi po matuwid. At sila po ay nagkakasala. Pero paano po iniingatan ng Panginoon lahat ng pong para po tayo lahat sa kabila ng ating kasalanan ay kaya niya pong patawarin. Pakinggan niyo po mga mahal po namin mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang Juan 1:8. Kung sinasabi natin, tayo'y walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa ating mga kapatid. Paano po tayo magkaroon o paano mapapatawad ang ating mga kasalanan? Ang sabi po sa ating pong binasa, kung ang katotohanan ay wala sa atin sa mga katuwid, kailangan po napakahalaga na yung katotohanan ay nasa atin. Kasi kung hindi, kasi kung wala tayo sa katotohanan, ang sabi po sa ating pong binasa, kung sinasabi natin na tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili sa mga tuwid. Kapag hindi po natin ipinapahayag sa ating puso at sa ating buhay, sa ating pong buong pagkatao na hindi po tayo makasalanan o hindi po natin ipinahahayag o hindi natin sinasabi sa Diyos yung ating pong ginawang kasalanan, para pong dinadaya ang ating sarili sa mga tuwid. Ginagawa po nating hibang yung ating sarili sa mga tuwid. Hindi po natin kasi sinasabi yung katotohanan. Kasi ang gusto ng Panginoon para yung katotohanan ay mapasa atin, maunawaan natin, upang mapatawad tayo sa lahat ng kasalanan, ipahayag natin yung ating nagawang kasalanan sa harapan po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya napakasarap po sa pakiramdam na ang bawat kasalanan na gawa nating napakabigat ay tayo po ay susurrender natin sa Panginoon, na tayo magpapatuloy sumunod, maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa po yung sinasabi po sa aklat po ng mga awit? Pakinggan niyo po sa awit 51, mga talata naman po ay 4. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin.
upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag pumatol ka. Dito makikita po natin mga kapatid na ang bawat tao kapag sino yung nagkasala, kung saan po nagkasala yung isang tao, doon po siya lalapit, hindi kani-kanino, hindi po sa pare, hindi po sa lahat, sapagkat yung sinasabi kasi ng iba, kapag nagkasala, lalapit ka daw po sa pare, sana hindi po, ayoko po makapanakit ng damdamin ng tao, pero sasabihin yung buong katotohanan, sapagkat ito po yung sinasabi ng Biblia, sapagkat labag po sa Biblia na yung mga taong nagkasala lalapit sa pare at sasabihin, pare, nagkasala po ako, ilapit niyo po ako sa Diyos. Hindi po maaari, sapagkat sabi po ng ating pong binasa, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka. Sa makatuwid, lahat po ng ating pong nagawang kasalanan, kung kanino tayo nagkasala, doon po tayo lalapit, doon po tayo diretso lalapit, hindi po kung kani-kanino. Kasi isipin, lalapit po tayo sa pare, doon po ba tayo sa pare nagkasala? Hindi po. Saan po ba tayo nagkasala, mga mahal na kapatid? Sa Diyos. Kaya doon po tayo lalapit kung tayo po ay nagkasala. At tayo po ay patatawarin ng Panginoon kapag tayo po ay tunay po na tinalikuran ng lahat ng kasamaan at nagpatuloy sa kanyang kalooban. Yan po ang gusto ng Panginoon na mangyari po sa ating buhay. Amen. Kaya ang plano ng Diyos sa ating pong mga buhay ay hindi upang sirain, upang tayo po ay makapagsisi. Ang gusto kasi ng Panginoon ay makita po sa atin yung tunay na pagbabago, puspusang pagbabagong buhay, at higit po sa lahat, pag-iibigang magkakapatid. Sa pananampalataya po yan. Hindi man natin sila kadugo, hindi man natin sila kano-ano, mahalin po natin sila sapagkat yan ang utos ng ating pong Panginoon Diyos. Ano pa po yung isa po? Para mapatawad natin ang ating pong nagawang kasalanan. Magbasa pa po tayo ng mga ilang talata. Pakinggan niyo po mga kapatid. Dito naman po sa nakasulat sa aklat po ng Mateo. Sa Mateo 25, ang talata po ay 45. Ganito po ating mababasa. Sa Mateo chapter 25, verse 45. Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi nyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Mga kapatid, ito'y pinapakita po dito sa ating pong binasa na yung sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin sa mga tuwid. Yung maliit na bagay, kung hindi ka marunong sa maliit na bagay, ay hindi ka rin pagkakatiwalaan ng Panginoon sa malalaking bagay. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ginawa niyo sa akin sa mga tuwid. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan doon pa lang sa maliit na bagay na ibigay ng ating Panginoon sa atin, hindi natin magawa-gawa. Paano pa kaya kung malaki na po itong bagay? Kaya sinusubukan tayo ng Panginoon sa ating pong pananampalataya. Kaya dito po talaga nagkakasala ng mga tao dahil hindi po sila marunong makisama. Dahil kung sa maliliit na bagay hindi nila tunay na pakisamahan, hindi sila marunong makisama, ay hindi rin po sila makakatanggap ng biyaya at pagpapala na mula galing sa Diyos, kundi puro puot ng galit ng Diyos ang mananahan sa kanila. Yan po sinasabi po ng Biblia. Ano po ang sinasabi po ng Biblia? Kapag tayo po ay nananahan sa ating po Panginoong Hesus, kapag tayo po ay nananahan, tumatalima sa ating Panginoong Hesus, ano po yung magiging taglay po natin? At paano po tayo, ano po yung pagkakalob ng sa atin, ng ating pong Panginoon, kung tayo po ay nagsisitalima sa aral ng Panginoong Hesus at hindi tayo bumibitiw at magpapatuloy tayo at tatalikuran lahat ng ating nagawang kasalanan at tayo magpatuloy na susunod sa Panginoon. Ano po yung kanyang pangako sa bawat isa po sa atin kapag tayo po ay nagsisitalima sa ating pong Panginoong Hesus o sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus o sa mga salita po ng ating pong Panginoong Diyos? Pakinggan niyo po ang sagot. Dito naman po sa aklat po ng Juan, sa chapter 3, verse 36, ganito ating pong mababasa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Mga kapatid, kapag dito po binabanggit po ng Biblia na kapag hindi po tayo sumasampalataya sa anak, kapag tayo po ay sumasampalataya sa anak, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan.
Ngunit kapag hindi po tayo tumalima sa kanyang aral, ang sabi po ng Panginoon, kung hindi tumatalima sa anak, ay hindi nakakakita ng buhay. Yung buhay na tinutukoy dito, yung buhay na walang hanggan. Ngunit, ano po yung nasa kanyang buhay, kung hindi tumatalima sa ating Panginoong Hesus? Sabi niya po pa dito sa ating binasa, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya sa makatuwid. Ang hindi po tumatalima o hindi po nakikinig sa mga aral ng Panginoong Hesus, ang puot ng Diyos ay mananahan sa kanyang magpakailanman. Kundi puot ng Diyos, anumang pagsubok sa kanyang buhay, siya po ay dadaigin, siya po ay uusigin, at siya po ay matatalo. Sapagkat hindi po siya sumasampalataya sa bugtong ng anak ng Diyos. Hindi po siya tumatalima, kaya po mga mahal po namin kapatid, ang kabayaran po nito, pagdating ng takdang panahon sa lahat ng hindi tumatalima sa aral ng Panginoon at hindi nagsusurrender sa kanyang buhay. Hindi nagsusurrender ng buhay, hindi po sinusurrender sa Panginoon yung kanyang buong pagkatao, kundi sa makasanlibutan, ginugugol niya yung puso't isip niya. Ano ang kanyang mapapala pagdating ng takdang panahon? Siya po ay bubulid sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab ng apoy at asupre. Doon sa impyerno ay doon po yung may mga uod na hindi namamatay. Kaya yan po mga mahal po namin mga kapatid. Diyan po ang ating pag-aaralan mamaya po. Sapagkat mag-aaral po muli tayo ng mga aral ng Diyos mamaya po mga mahal na kapatid. Kaya po mga mahal na kapatid, ang nais po ng Diyos para po tayo patawarin sa kasalanan ay layuan po natin ang nagawa po nating kasalanan. Kasi sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 59 verse 2, na ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa Diyos, yung ating pong nagawang kasamaan, yung ating pong nagawang kasalanan, yan ang dahilan. Kaya po tayo ay napahiwalay sa Diyos. Kaya para po maibalik po, para po pagkatiwalaan muli tayo ng Panginoon, para magkaroon po tayo ng assurance sa kaligtasan, ay tayo po ay magpatuloy sa kalooban ng ating pong Panginoon. At tayo po ay sumuko, ipahayag natin ang ating pong nagawang kasalanan. Tayo po ay magpasakop sa ating pong Panginoong Diyos. Anumang pag-uusig, anumang kahirapan, anumang problema sa ating buhay, hindi niya po tayo kakalimutan. Praise the Lord. Yan po ang ating pong kayamanan. Na yung kayamanan yan ay hindi maaagaw ni numan. Sapagkat ang kayamanan natin gusto sa ating buhay, yung kayamanang naungkol sa kalangitan. Sapagkat hindi po maibibigay, hindi po magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa ating buhay kung ang kayamanan dito sa lupa, hindi po yung katanyagan, hindi po yung kayamanan ang tunay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi dapat po mga kapatid, ang tunay na makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan mo lamang sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sinabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, and life. Ibig sabihin, the life. Siya yung daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po ay sinabi ng Panginoong Hesus. Kaya salamat po, meron po tayo naging daan sa kaligtasan at yan po ay matatagpuan, ang source po na ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung tayo po may problema at pag-uusig na kinakarap na matindi sa buhay, nakawala-walang pag-asa sa ating Panginoong Hesus, natin ilapit ang lahat at tayo po'y tunay na magbago. Alisin na po natin sa ating pusong isip natin yung dating pamumuhay nating makasalanan, tayo po'y magpatuloy sa Kanya po araw. Hanggang dito lang po mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat na pakikinig. Salamat po sa inyong lahat mga mahal po namin mga kapatid. Salamat po.